Guys, good morning everyone. Wala naman tayong bago ngayon. Mag-a-update lang ako kasi sabi ko nga sana maging consistent ako sa aking pag-vlog every morning na ganitong oras kasi sabi ko nga refreshing yung mag-vlog every morning, especially kung maganda ang tulog. Anyway, maraming salamat again sa mga nanonood, lalo na doon sa ating huling video. Please panoorin nyo naman kasi ito yung magbibigay sa atin ng tawag dito, yung mga kaunting aral lang naman na nanggagaling sa aking kaalaman na kung gusto lang naman ninyo i-absorb, nandyan lang sa video na yon yung ating enough inner peace. Kasi kailangan natin talaga yan manamnam yung totoong katahimikan ng ating mga puso. At lagi natin dito na nagiging example si Chloe San Jose at si Carlos Yulo and the rest of the family. Kasi sabi ko nga dito ako nag-start na mag-record ng video kasi hindi ako gaano nag-upload ng video kasi nagla-live stream ako. I am a live streamer at nag-i-interview po ako ng mga OFW na nag-cater po tayo ng mga OFW story in different countries. So, but for now guys, konting kwentuhan na this is based on my experience about pagkakaroon ng peace. Iba din talaga yung paghingi mo ng yung hinahanap mong peace kapag nandyan ka sa pagsuserve. Number one yan. Kung if you are serving the Lord, mas lalo mong maiintindihan ang tunay na kahulugan ng katahimikan ng puso kung meron kang kaalaman pagdating sa spiritual. Kasi importante sa bawat buhay natin ay balanse. Dapat meron tayong spiritual activities na pinupuntahan aside from attending the church, attending the worship, attending the fellowship. Dapat i-dedicate natin ang ating mga sarili sa worship, sa Panginoon in other services. Hindi tayo dapat nakukontento sa pag-attend lang ng mga mass, ng mga preaching. We always have to give time to other activities related to our spiritual foundation. It will also help. Number one, bago ang lahat ay ang paghanap ng Panginoon, yung tanggapin mo siya as your Savior and your and then work out your personal relationship to Him, to God. And everything will follow. Ganun ako noon nung hindi pa ako nagsuserve kay Jesus. Hindi ko siya kilala. Masalimuot ang buhay kasi wala kang contentment. Para bang lagi kang kulang. Lagi kang naghahanap ng mga missing puzzle sa buhay mo. Kasi wala hindi ka nano-nurture. Kasi dapat yung ating buhay ay nano-nurture ito ng vitamina, mga vitamins. Hindi nurture, dapat nano-nurture tayo ng Word of God. Kasi importante sa atin yung may kaalaman tayo ng hindi man tayo ganun ka expert pagdating sa mga Biblia o mga kahit paano little by little kapag nagbabasa tayo at ina-apply natin sa ating mga sarili, may matutunan din tayo na ito yung magiging umpisa ng pagtahak na magandang landas. And then, doon mo na matatagpuan, doon mo na sunod-sunod mararamdaman yung mga biyaya at mga iba pang mga blessing na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi pala dapat dyan nagtatapos ang buhay. We should always give more time to the Lord, to our service, para sa mas malakas na pundasyon ng ating spiritual side. At iba yung pakiramdam kasi noong hindi ako nasuserve, ang pasensya ko maiksi. Lagi akong nagagalit, lagi akong yung pananaw ko ang babaw, hindi ako marunong mag-accept ng corrections, hindi ako marunong mag-accept ng aking mga kamalian kasi I feel that I am always correct. Pero kung nandyan ka sa community, nagsuserve ka, nai-involve ka sa mga
mga activity patungkol sa Diyos, meron kang takot. Meron kang takot, meron kang pagmamalasakit, meron kang pagmamahal, meron kang sympathy at empathy sa kapwa mo. At yung pasensya na makitid lang o maiksi na pasensya noon outside the community, lumalawak siya, humahaba siya. Because you understand na you always have to sacrifice. You always have to give up. Give up those pride, no? Give up those hatred, yung mga hurt aches, and welcome the good and the positive vibes, yung mga positive energy. Diba? Kasi without this community na sinalihan ko, by the way guys, I and my husband is in the CFC or Couples for Christ. At nakakatulong itong aming sinalihang community na ma-mold pa ang aming mga buhay spiritual at magkaroon kami ng totoong peace. At mas iba yung yung tinatahak mong landas, yung tinatahak naming landas this time is hindi na lang para sa sarili namin, kundi para din sa aming mga kapwa, para din sa aming mga magulang, para rin sa aming mga kapatid at sa mga mahal namin sa buhay. Kasi dati, outside the community, we pray just for ourselves. We don't pray our brothers, our sisters, our parents, our boss. But now that we are in the community, we were able to learn to include them in our prayers. And even people we encounter in social media that needs our comfort, our brothers, our sisters sa community. We should be willing always to listen to everyone, kasi we should live our life not only for ourselves but for everybody around us. Kung meron na tayong katahimikan na natagpuan sa puso natin, wag na tayong magpasilaw ulit o wag na tayo muli magpasindak sa tawag ng kadiliman. Yung matitempt ka ulit na pumasok sa mga hindi kaaya-aya at kanais-nais para sa ating buhay. And so with this couple na lagi nating sinasample, si Chloe at saka si Carlos, hindi ito sa kanila pagpabagsak, kundi ito ay pagpapaalala na sa buhay natin, kailangan natin pahalagahan ang ating mga magulang. Kasi sila yung magiging kompletong kahulugan ng buhay. Kasi doon tayo nanggaling. Kahit balibalik ta rin ang mundo, ang mga magulang natin ay sila yung puno, sila yung puno na ng kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Kung bakit tayo nag-i-enjoy sa mga blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon dahil sa kanila. And nakakalungkot lang na this couple gives big impact to the young generation into a negative energy, kasi because of their gesture at yung kanilang mga pag-i-interview na hindi naman lahat totoo. Like the previous interview of Chloe San Jose, hindi siya nagiging totoo sa kanyang sarili na at pinapanood siya ng publiko na ang sabi niya ay Carlo was the first boyfriend of her. Pero kahapon may lumalabas na mga pagdidebunk na pinsan mismo ng kanyang nakasama sa Australia ang nagdebunk na meron siyang naging kasama ng 1 year and 7 months at nagkaroon siya ng anak. I don't know how true, pero ito ay hindi maglalakas loob na magsiwalat sa social media na nakalantad ang kanyang buong pangalan kung hindi totoo. Kasi ano ang rason na maninira ka ng tao? Hindi pwedeng basta-basta ka na lang lalantad na magsisinungaling ka, kasi it will always affect to the title of our golden boy. At itong si RC Castro, ipapakita ko dito yung chat na, itong post niya.
na nagdi-debunk na si Chloe San Jose ay hindi si Carlos ang first boyfriend, kundi may mga nakasama ng 3 o naka-live-in. Ito ay paglantad na hindi nagtatago sa saya dahil andyan mismo ang kanyang pangalan. So why is this included in this vlog na pangalang Chloe San Jose? Dito nabahiran ang pangalan ng ating golden boy dahil dito sa kanilang ipinakita sa publiko against their parents, yung kanilang pagtalikod sa kanilang mga magulang. At ito pa, dinadagdagan pa nila ng mansa lalo yung kanilang pangalan sa pagmamagitan ng pagsisinungaling dito sa guesting nila sa mga TV show. So, walang peace na makakamit ang bawat isa sa inyo, Chloe and Carlos, kung hindi kayo magiging makatotohanan. Less talk, less mistake. Parang yun na lang ang pagbasihan. Kasi pag hindi naman totoo yung sasabihin ninyo sa publiko na hinahangaan kayo, ina-idolize kayo ng mga kabataan, wag na lang magsalita, wag na lang magpa-interview, o wag na lang magsinungaling para hindi na lalong malason, para hindi nyo na lalo malason yung mga kabataang nag-idolize sa inyo. Okay? So, I hope you will find peace. Ngayon na mga bata pa kayo, I hope magkaroon na kayo ng katahimikan sa mga puso ninyo para mas lalong siksik-liglig ang biyaya na matatanggap ninyo, and learn how to share. Learn how to share your victory to your parents. Do not forget them. Kasi doon kayo nanggaling, okay? So maraming salamat po sa ating slight conversation muna ngayon dahil hindi po ako nakapaghanda ng aking mga slide dahil puyaters po ako. Anyway, thank you very much for watching. Bye for now.